Kumusta, ako si Otako at narito na naman ang aking recap. Ang kwento ay nagpapatuloy na kasama si Makoto patungo sa lungsod ng Rosard, at kita natin na sa ngayon ay nasa lungsod siya ng Obit. Iniisip niya na nakakapagod ang paglalakad, at sinabi ni Shaki na totoo nga, pero mas mabuti pa rin kaysa mahuli sila ng Diyosa habang sila'y teleported. Binanggit ni Makoto na baka itapon siya ulit sa laban ng Diyosa at iniisip niya na lahat ay kasalanan ng Diyosa. Sinabi ni Shaki na malapit na sila sa Rogard at sinabi niya na siya ang maghahanap sa kanila ng isang inn. Tinanong niya si Makoto na bumili ng makakain sa pagitan ng oras. Sinabi ni Makoto na okay lang sa kahit anong inn, at sinabi ni Shaki na hindi niya ito papayagan. Sinabi niya na baka magalit sa kanya si Tomo at Mio kung makuha niya si Makoto ng mura na inn, at iniisip ni Makoto kung talaga bang magandang ideya na ipagkatiwala sa dalawang ito ang demi-plane. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena patungo sa demi-plane, at nadiskubre ni Tomo na naging interesado na si Mio sa pagluluto. Gusto niyang gumawa ng pagkain na gusto ni Makoto. Sinabi niya na naunawaan niya ito, pero iniisip niya kung paano naging mali ang simpleng pagsusuri sa lasa. Sinabi ni Mio na hindi niya alam, at iniisip ni Tomo na tama nga siya na pina-check niya ang pagkain ng batang master para sa lason. Nagtaka si Mio kung tinatawag ba siyang lason ni Tomo, at sinabi niya na ginawa niyang curry rice batay sa mga alaala ng batang master. Tinanong siya ni Tomo kung kailan siya huling kumain ng curry rice, at sinabi ni Mio na hindi pa niya ito natitikman dahil ito'y pagkain mula sa ibang mundo. Iniisip ni Tomo kung nagtanong ba siya kay Makoto para sa recipe, at sinabi ni Mio na hindi, dahil gusto niyang bigyan siya ng sorpresa. Tinanong ni Emma si Mio kung ang berdeng bagay sa curry ay isang mina, at sinabi ni Mio na oo. Sinabi niya na akala niya'y masarap ito, at nadiskubre ni Biren na nilagyan ni Mio ng malambot na emerald ang curry. Sinabi ni Kuwei na may hawak na handle ng kaldero ang curry, at napansin ni Mio na natunaw na ang kaldero. Sinubukan niyang tikman ang curry, at iniisip niya na hindi ito sapat na masama upang ibagsak ang sinuman. Sinabi ni Tomo kay Mio na maraming species sa demi-plane at ang batang master mismo ay hindi kumakain ng mineral ores. Hindi rin nila kinakain ang mga armas o gusali, at nagulat si Mio sa balita na hindi pagkain ang mga bagay na iyon. Iniisip ni Tomo kung nag-aral ba si Mio ng sining ng pagluluto, at sinabi ni Mio na alam niya kahit paano gamitin ang apoy. Tinanong ni Tomo si Mio na gumawa ng isang pirasong medyo sunog na tinapay, ngunit niluto ni Mio ang tinapay ng lubos, at sinabi ni Tomo na marami pang dapat matutunan si Mio pagdating sa pagluluto. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena patungo kay Makoto na kumakain ng isang uri ng asul na karne, at ang may-ari ng restaurant na kanyang kinakainan ay nagsabi sa kanya na huwag gawing nakakadiri ang kanyang mukha habang kumakain, dahil sapat ng pangit ang hitsura niya. Humingi ng paumanhin si Makoto dito, at sinabi niya na masarap ang putahe. Nagulat ang may-ari nang makita na si Makoto ay nagsusulat gamit ang magic. Ipinaliwanag ni Makoto sa kanya na hindi siya marunong magsalita ng pangkaraniwang wika dahil sa iba't ibang dahilan, at nagtataka kung ang pangunahing sangkap ng putahe na ito ay slime. Inisip ng may-ari na mukhang alam na alam ito ni Makoto, at iniisip ni Makoto na masarap ang lasa ng slime. Sinabi ng may-ari na tila magaling na adventurer si Makoto, at sinabi niya na nag-post siya ng quest para sa paghuli ng slime sa guild, at masaya siyang kung sasamahan ito ni Makoto. Inya-anunsyo ni Makoto na nakarehistro siya sa Adventurers Guild, ngunit pangunahing mangangalakal siya, at patungo siya sa Rogard. Nang marinig ito, ilang tao sa restaurant ay tumitingin kay Makoto ng may kakaibang ngiti, at umalis si Makoto sa restaurant matapos bayaran gamit ang isang ginto. Hindi rin niya tinanggap ang sukli, iniisip niyang wala na siyang barya at nagtataka kung ito ay nagpapakita ng masamang mangangalakal siya. Pagkatapos, naglakad si Makoto sa paligid ng bayan, at ang lahat ng tumitingin sa kanya ay nagugulat sa kanyang pangit na anyo. Pumunta siya sa guild, at naghahanap siya ng mga quest. Napansin niyang ang slime capturing quest ay isang B-rank na trabaho. Iniisip niya na hindi niya ito maaaring tanggapin dahil siya ay isang rank lamang, at may dumating na isang babae sa guild. Binanggit niya na ang Moon over the Ruined Castle ay mag-atake sa kanilang bayan. Narinig ito ni Makoto, at iniisip niyang ito ay pangalan ng isang kanta, at nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ng babae. Natuklasan niya na ito pala ay pangalan ng isang grupo ng mga ngalakal dito, at nagtataka ang babae kung bakit walang gustong kumuha ng quest para labanan ang mga ito kahit handa siyang magbayad. Sinabi ng receptionist na sila ay nag-uusap tungkol sa isang grupo ng malupit na mga ngalakal, at may mahigit sa 100 miyembro ang kasalukuyang nangangailangan ng kahandaan sa laban. Pinapayuhan siyang bumalik sa susunod na buwan dahil magkakaroon na sila ng sapat na mga mandirigma.
Hindi makapaniwala ang babae, at iniisip kong iniwan na sila ng Diyosa. Sinabi ng ilang lalaki sa babae na maaari silang magbigay sa kanya ng diskwento, at sinubukan nilang makipagkamay sa kanya, ngunit tumakbo ang babae palabas ng guild na umiiyak, at napansin ito ni Makoto. Pagkatapos, nakita natin si Makoto sa isang eskinita, at iniisip niya na masama ang ideya ng pagbabayad gamit ang ginto. Ginamit niya ang kanyang kai upang mapansin na may 3 tao na sumunod sa kanya mula sa restaurant, at may ilang tao sa guild ang nanggugulo sa babae na kanyang nakita. Nilabanan ni Makoto ang mga taong galing sa restaurant, at itinapon sila sa mga adventurers mula kanina upang iligtas ang babae. Pagkatapos ay nilabanan ni Makoto ang natirang adventurers, at nagtataka ang babae kung tinutulungan siya nito dahil siya ay isang dimyem katulad ng kanyang kaibigan dito. Sinabi ni Makoto na siya ay tao, at ginamit niya ang kanyang kai upang pagalingin ang sugat ng kaibigan na dimyem ng babae. Pagkatapos, ipinakilala ni Makoto ang kanyang sarili, at binanggit niyang siya ay isang adventurer pero pangunahing mangangalakal. Binati siya ng babae sa pagligtas sa kanila, at ipinakilala ang sarili bilang Rana mula sa Tapa Village. Binanggit niya na ang kaibigan niyang si Eto ay isang werewolf. Iniisip ni Makoto na iba ito sa mga werewolf na iniisip niya, at nag-aalok siyang buhatin si Eto para sa kanya. Nang maglakad sila patungo sa Rana's Village, tinanong ni Makoto ang babae tungkol sa mga mangangalakal na nabanggit niya kanina. Sinabi ni Rana sa kanya na kamakailan lang ay inatake ng mga mangangalakal ang kanilang bayan, at pinahirapan nila si Parley hanggang sa mamatay ito upang gawing halimbawa dahil siya ang pinakamatibay sa kanila. Ang mga mamamayan ay ngayon ay sumusuko at ibinibigay ang kanilang pera at ipon. Binanggit niya na ang bawat bayan na kanilang pinuntahan ay pinatay at pinagnakawan ng malinis, at ang kanyang bayan ay tiyak na sumpang ito ngayon. Si Eto ay nagigising at tinanong si Rana kung magpapadala ng tulong ang guild. Sinabi ni Rana na tinanggihan ng guild at naisip ni Makoto na sanay na siya sa kamatayan sa puntong ito at mas karaniwan ito sa mundong ito kaysa sa kanyang huli. Iniisip niya na natanggap na niya ito, ngunit tila hindi pa. Binanggit niya na ipapadala niya sila pabalik sa bayan at tinanong si Rana kung saan ito naroroon. Sinabi ni Rana na nasa kabila ng mga bundok at itinapon ni Makoto patungo sa kanyang bayan kasama si Rana at Eto, at nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena sa kanila sa tuktok ng bayan, at binanggit ni Rana na nais niyang pasalamatan ng maayos si Makoto. Humihingi siya ng pasensya at humingi siya ng ilang saglit para ipaalam ito sa mga mamamayan. Iniisip ni Makoto kung bakit hindi pa si EA pumunta sa kanya, at nagulat si Eto na marunong pala si Makoto mag-werewolf. Binanggit niya na hindi tama para sa isang dimyem na pumasok sa isang bayan ng tao. Sinabi niya na nasa kagubatan ng kanyang bayan, ngunit malapit si Rana at ilang mamamayan sa kanya. Sinuri ni Makoto ang bayan gamit ang kanyang investigative kai, at napansin niya na muling pinatay ng mga mangangalakal ang ilang tao. Binanggit niya na alam niyang gising si Eto noong dinala niya ito, at iniisip niya kung nagkunwaring nagtatangkang mawala ng malay si Eto dahil sa pakiramdam niyang siya ang naglagay sa panganib kay Rana. Sinabi ni Eto na tama si Makoto, at tinanong siya nito na alagaan si Rana sa susunod kung nais niyang manatili sa kanya. Ginamit ni Makoto ang kanyang investigative kai upang malaman na ang mga mangangalakal ay nasa bundok ngayon, at hinabol niya sila. Binalaan siya ni Eto, ngunit hindi siya nakinig, at tinanong siya ni Eto kung bakit niya ito ginagawa. Binanggit ni Makoto na ang Moon Over the Ruined Castle ay pangalan ng isang kanta sa kanyang bansa at ito ay iniibig niya ng labis. Hindi niya gusto na ang isang grupo ng mga ngalakal ay nagpapangalan dito, at iniisip niya kung ito ay sapat na dahilan. Iniwan niya ang eksena. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena sa ilang naninirahan sa ibang demiplane na sinusubukan ng lutong ni Mio ngayon, ngunit ang resulta ay pareho. Iniisip ni Mio na ginamit pa niya ang premium na mga sangkap ngayon at iniisip kung paano nangyari ito. Napansin ni Tomo na ang mga luto ni Mio ay wala sa itsura ng inaasahan, at binanggit na hindi kinakailangang magtagumpay ang magagandang sangkap upang magtagumpay sa lasa. Sinabi niya na iba't iba ang panlasa at kagustuhan ng iba't ibang lahi, at sinabi sa kanya ng lahat ng iba't ibang uri ng mga species sa demiplane kung ano ang klase ng pagkain ang gusto nila. Iniisip ni Mio na hindi niya inaakalang ang pagluluto ay mangangailangan ng ganoong malalim na kaalaman. Sinabi ni Tomo na dapat nilang tanungin si Lime kung nais nilang tugmaan ang mga kagustuhan ng Young Master, ngunit masyadong nakakapagod para sa kanya ito gawin mag-isa. Sinabi niya kay Mio na maglakbay sa buong mundo upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa pagluluto, at inisip ni Mio na ito ay isang magandang ideya. Binanggit niya na siya ay maglalakbay para sa kagandahan ng Young Master at lahat ay masaya sa marinig ito.
Pagkatapos, iniisip ni Tomo na dapat na rin niyang simulan ang kanyang investigasyon dahil ayaw niyang madamay ang young master sa anumang problema. Pagkatapos, nag-cut ang eksena sa mga mangangalakal sa kagubatan, at nagplaplano sila para sa kanilang susunod na galaw. Nakita natin na isinuot ni Makoto ang kanyang maskara ulit upang labanan sila dahil ayaw niyang mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ginamit niya ang Silent Sky upang patahimikan ang lahat ng ingay sa paligid. Nagulat ang leader ng mga mangangalakal na hindi siya makagawa ng anumang ingay, at saka ni Makoto nilalabanan ang mga mangangalakal isa-isa. Habang siya'y naglalaban, iniisip niya na binalaan niyang hindi siya makikialam sa mga gawain ng tao, ngunit narito siya ngayon at tinatanggal ang mga mangangalakal para sa mga tao. Iniisip niya na nagdesisyon din siyang umaksyon ayon sa kanyang damdamin nang siya'y magdalawang isip, at lumalapit siya sa mga mangangalakal pagkatapos ng paglilinis ng kanilang bilang. Iniisip niya na binulag niya lang ang mga mangangalakal, at na-miss niya ang kanilang mga vital na organo. Isinara niya ang kanyang busog, at gumamit ng apoy na mahika upang talunin ang natitirang mga mangangalakal, ito'y nagdulot ng pagsabog at napansin ito ng mga mamamayan. Pagkatapos ay sinabi ni Makoto sa leader ng mga mangangalakal na hindi niya sila papatayin, at hinihiling sa kanya na huwag itawag ang kanilang grupo na, The Moon Over the Ruined Castle. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena sa mga mamamayan na natagpuan ang mga mangangalakal na nakatali sa isang puno, at tinanong ni Rana si Eto kung ito ay ginawa ni Makoto. Sinabi ni Eto na oo, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa Diyosa para dito. Pagkatapos, nakita natin si Makoto kasama si Shiki, at tinanong siya ni Shiki kung saan siya buong araw. Sinabi ni Makoto na siya ay nag-aasikaso ng ilang negosyo, at tinanong si Shiki kung may nahanap na siyang ins. Binanggit ni Shiki na oo, at ito ay nagkakahalaga ng 3 ginto kada gabi. Binanggit ni Shiki kay Makoto na ang mga bayaning nabanggit niya kanina ay tinanggap ng mainit na pagtanggap sa Linnea Kingdom at Gronia Empire. Sinabi niyang si Makoto na lamang ang pinilit na mabuhay ng frugal, at iniisip niyang hindi niya ito matanggap. Ipinaliwanag ni Makoto na nakita niya ang iba't ibang mga bayani noong siya'y itinele-report sa labanan, at nagtataka kung makikita niya sila ulit. Samantalang sa Linnea Kingdom, natanggap ng hari ang isang hula mula sa Diyosa tungkol sa mga inapo ng isang bayani, at iniisip niya na maaaring maging malaya na ang Linnea mula sa paghihirap ng mga demonyo. Si Hiiki ay biglang na-teleport sa kaharian, at napansin niyang maraming tao ang nagtipon upang bumati sa kanya. Sinabi ng Diyosa sa lahat na siya ang bayani, at hinihingi niya sa kanilang lahat na pakitunguhan siya ng mabuti. Iniisip ni Hiiki kung ito na lang ba ang sasabihin ng Diyosa, at nahihirapan siyang maniwala na ito'y isang ibang mundo. Naalala ni Hiiki na ayaw sa kanya ng mga opisyal nang sabihin niya sa kanila na mayroong isa pang bayani, at ito'y nasa Gronia Empire. Iniisip niya na natural lang ang hindi magkaibigan ang mga kalapit na bansa, at iniisip niya na dapat siyang maging handa sa pinakamasama pagkatapos ng digmaan sa mga demonyo. Binanggit niya na ang sinturon na ibinigay sa kanya ng Diyosa ay mayroong wolf spirit, at iniisip niya na hindi niya ito inaasahan. Si Hiiki ay iniisip na bukas ay kailangan niyang pumili ng mga miyembro ng kanyang grupo mula sa isang grupo ng mga mangangalakal, at napansin niya na batay sa rekomendasyon ng hari, ang mga kumpirmadong miyembro ay ang court magician na si Woody at isang umuusbong na bituin sa mga kabalyero na tinatawag na Norse. Iniisip ni Hiiki na mabaho ang nepotismo dito, at ang eksena ay nag-cut sa kanya na pumipili ng mga miyembro ng kanyang grupo kinabukasan. Napansin ng isang babae na may pangalang Naval si Hiiki sa panahon ng recruitment, at iniisip niya na wala siyang naamoy na dugo sa kanya. Iniisip niya na hindi nababagay si Hiiki sa digmaan, at sinusubukan niyang umalis, ngunit hinarang siya ng court magician na si Woogie. Tinanong siya kung aalis na siya, at sinabi ni Naval na wala siyang interes na maging tagapagtanggol ng isang elite student, at gusto lamang niyang pumatay ng mga demonyo. Sinubukan niyang umalis ulit, ngunit itinigil siya ni Hiiki, at sinabi niya na tila si Naval ang pinakamatibay na mandirigma dito. Sumusunod ang akda mula sa pagkakakopya ng teksto mula sa anime o manga na, Tsukigamay Kabiko Isekai Dachu. Nagtatangkang labanan ang itim na gagamba ng kasamaan, ngunit wala silang pag-asa laban dito, at ang gagamba ay halos agad na nagmumula pagkatapos nilang saktan ito. Pagkatapos nito, tinalo ng gagamba ang lahat ng miyembro ng party ni Hiiki isa-isa, at habang nakikita ang kanyang mga kasamahan na nasasaktan, si Hiiki ay sumubok na labanan ang gagamba sa galit. Nagtagumpay siyang saktan ang mga mata ng gagamba, at masamang nasugatan din siya. Nag-aalinlangan siyang mamatay siya dito, at siya'y nawalan ng malay. Nang magbukas siya ng mata, nasa kama siya sa kastilyo at napapansin na ang bawat isa sa kanyang mga kasamahan ay nakaligtas din. Siya'y nagulat na natalo sila kahit na lumaban sila ng buong tapang, at iniisip na hindi matanggap ang pagkatalo.
Nagpapasalamat siya sa itim na gagamba ng kasamaan para sa pagkatalo na ito, at sinasabi na siya'y magtatagumpay laban dito sa susunod. Pagkatapos, bumabalik ang kwento sa nakaraan ilang araw pagkatapos na si Hiiki ay summon, at nakakita ng mga lalaki na inaapi ang isang batang lalaki na may pangalang Tomoki Aisei. Natutuklasan natin na si Tomoki ay isang modelo, at ang mga lalaki ay nagtatangkang kumuha ng pera sa kanya, ngunit tinatanggihan ito ni Hibiki. Sinusubukan siyang pagbugbog ng mga lalaki, ngunit inililigtas siya ni Hiiki ng ilang mga babae, at tumakas siya sa eksena dahil nahihiya sa pagligtas sa kanya ng mga babae. Pagkatapos nito, naglalaro siya ng video game sa kanyang bahay, ngunit siya'y nagagalit pa rin sa nangyari kanina, at itinatapon ang kanyang video game. Siya'y humihiga at napapansin ang isang isekai novel sa tabi niya, at iniisip niya na kung may mura siyang kapangyarihan sa ibang mundo, kahit siya ay maging matapang. Pagkatapos, isinusuman siya ng Diyosa sa ibang mundo at ipinapakilala ang sarili. Sinasabi niya na ang mundo sa ilalim ng kanyang proteksyon ay inaatake ng mga demonyo at nais niyang iligtas ni Tomoki ang kanyang mundo sa pamamagitan ng pagiging isang bayani. Sinasabi niya na hindi na niya kailangang mag-alala dahil isinugo na niya sa mundo na ito ang isa pang tao, at bibigyan din siya ng kanyang kapangyarihan. Nagtatanong si Tomoki kung anong uri ng kapangyarihan ang kanyang matatanggap, at sinasabi ng Diyosa na makakatanggap siya ng katawan na kayang labanan ang mga halimaw at mahiwagang kapangyarihan na mas mababa kaysa sa mga demonyo. Makakatanggap din siya ng Devil Eye, na nagpapahulog sa tao sa kanyang kagustuhan, at isang pares ng Silver Boots, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumipad habang nililinis ang panghihina mula sa kanyang katawan. Iniisip ni Tomoki na ito ay lahat ng mga cheat na kasanayan, ngunit iniisip niya ang lahat ng ito bilang isang panaginip at itinanong sa Diyosa kung ito na ba ang lahat ng matatanggap niya. Sinasabi ng Diyosa na maaari rin niyang ipagkaloob sa kanya ang isang katawan na hindi mamamatay tuwing gabi, ngunit ito ay maaaring gamitin lamang kapag ang buwan ay nasa labas. Nagtatanong si Tomoki kung maaari siyang baguhin ng Diyosa ang kanyang anyo na gusto niya, at sinasabi ng Diyosa na maaari. Binago ng Diyosa ang kanyang anyo at ipinadala siya sa Gronia Empire. Si Tomoki ay ini-welcome ng prinsesa na may pangalang Lilifla Gronia sa Empire, at sinasabi sa kanya na siya ay pangalawang prinsesa ng Gronia. Ini-introduce rin ni Tomoki ang kanyang sarili, at hinihiling ni Lily na sumama siya sa kanya dahil hindi maganda ang lugar na ito para sa kanilang pag-uusap. Sa daan, tinatanong niya ang prinsesa kung totoo ang hula, at ipinakikilala ng prinsesa si Tomoki sa kanya. Tinitingnan ni Tomoki nang mabuti siya, na nagsasabi na wala siyang nakikitang babae na nagiging knight, at sinasabi ni Jania na ito ay bastos. Hindi niya napipigilang gamitin ang kanyang Devil Eye dito, at ito ay nagiging dahilan para maging attracted si Jania sa kanya. Hindi napapansin ni Lily ito, at dala si Tomoki sa pagsusuri ng kanyang level at compatibility sa mga magical item. Pagkatapos ng mga pagsusuri, pagod si Tomoki, at sinasabi ni Lily na ipapadala niya ang isang tao sa kanya sa gabi para ipakita sa kanya ang paligid ng kastilyo. Hinihingi niya sa kanya na magpahinga muna, at tinatanong ng prinsesa ang isang doktor tungkol sa resulta ng pagsusuri kay Tomoki. Sinasabi ng doktor na mayroon siyang isang uri ng mahiwagang mata na nagpapalakas sa epekto ng kaakit-akit, at hinihiling ni Lily sa doktor na tulungan siya na mabawasan ang epekto ng mata ni Tomoki sa kanya at sa iba pang miyembro ng pampamahalaang pamilya. Hinihiling niya sa doktor na huwag itong sabihin sa iba, at iniisip niya na ayaw niya ang mukhang inosente na meron ang bayani. Pagkatapos, ipinakilala ni Lily si Tomoki sa kanilang alchemista na may pangalang Yuko Noto, at sinasabi niya na may gustong pag-usapan si Yuko Noto kay Tomoki. Si Yuko Noto ay masigla, at sinasabi niya kay Tomoki na siya isang alchemista, ngunit hindi siya gumagawa ng mga potion. Ginagawa niya ang mga golems. Napapasigla si Tomoki sa marinig ito, at sinadyang ginamit ang kanyang Devil Eye sa kanya rin. Pagkatapos ay binanggit ni Yuko Noto na naririnig niya na kayang gamitin ni Tomoki ang lahat ng magic item na naruroon, at sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng diskusyon sa kanyang kwarto. Sumingit si Lily at binanggit na pwede na lang silang mag-usap sa ibang araw. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena kay Tomoki na naglalakad sa palasyo at napansin ang isang dragon. Napansin niya ang isang babae sa paligid ng dragon, at natuklasan niyang siya ay isang dragon summoner na tinatawag na Mora. Nag-usap sila at tinanong ni Tomoki si Mora kung kasama niya ang kanyang pamilya sa palasyo. Sinabi ni Mora na hindi, at nabanggit na ang kanilang pamilya ay inatake ng mga demonyo at dinala sila ni Princess Lily dito. Napakwak si Tomoki ng kanyang Devil Eye kay Mora, at ito'y na-charm sa kanya. Tinanong siya ni Mora na pakasalan siya, na nagsasabi na gusto niya siyang maging pamilya.
Ang eksena ay nag-cut na kay Tomoki na nagsasabi kay Lily na bumuo siya ng isang partido na may 3 tao. Sinabi niya kay Lily na ito'y sina Jania, Yukon Noto, at Mora. Iniisip ni Lily na parang wala pa rin siyang kontrol sa kanyang devil eye si Tomoki. Tinanong ni Tomoki si Lily kung ano ang iniisip niya sa kanya noong una siyang makita ni Lily. Sinabi ni Lily na alam niyang siya ang bayani na magdadala sa kanila sa kaharian. Sinabi niyang si Tomoki ay isang dakilang bayani, at itinatangi siya ng lahat. Inikis siya ni Lily. Nagtagpo silang dalawa pagkatapos ng laban, at pagkatapos ng gabi, iniisip ni Lily na handang isakripisyo ang lahat basta mawala lang ang mga demonyo. Iniisip niya na ito'y para sa kanyang ina na naniniwala sa wayward na Diyosa. Sa lahat ng ito, pumasok si Makoto sa isang kasunduan sa itim na spider. Ang eksena ay nag-cut sa pagbalik ni Tomoki sa palasyo pagkatapos ng isang laban, at sinalubong siya ni Lily. Binanggit ni Lily na magaling si Tomoki sa kanilang huling laban, tulad ng dati, at susubukan nilang muling makuha ang Fort Stellar mula sa mga demonyo. Sinabi niyang makikipagsanib puwersa sila sa Laia sa kanilang susunod na laban, at sinabi ni Tomoki na makakatagpo na siya sa ibang bayani. Nagtataka si Lily kung interesado si Tomoki sa bayaning Lian, at binanggit niyang naririnig niya na ang bayaning Linya ay kahanga-hanga. Sinabi ni Tomoki na hindi na kailangan mag-alala si Lily, dahil siya lang at ang kanyang mga kaibigan ang kailangan niya, at ngumiti si Lily nang may pagpapanggap. Ang eksena ay nag-cut kay Heiki at sa kanyang partido sa kampo ng hukbo malapit sa Fort Stellar. Nalaman ni Heiki na magkakaroon ng isang sayawan. Iniisip niya na malamang ay kumpirmahin doon ang estratehiya para makuha ang Fort Stellar, at sinabi ni Nabal na dapat niyang isipin ito bilang isang pampasaya ng morale ng hukbo. Binanggit niya na naririnig niya na ang bayani ng Gronia ay nananalangin para sa pagpapala ng Diyosa, at sinabi niyang kung ang kanilang mga kaaway ay demi-humans o demonyo, ang Diyosa ay ibibigay ang kanyang pagpapala ng walang kondisyon, na nagbibigay ng kahinaan sa mga tao. Tumigil si Heiki at tinanong siya ni Nabal kung kinakabahan siya sa pagtatagpo sa bayani ng Gronia. Sinabi ni Heiki na ito'y isa sa mga dahilan, at sinabi niyang naririnig niya na ang ibang bayani ay nasa kanyang edad at galing din sa kanyang mundo. Pagkatapos, nakipagtagpo si Heiki at ang kanyang partido kay Prinsesa Lily at Tomoki, at ipinaliwanag ni Lily ang plano ng laban sa kanila. Binanggit niya na ang hari ng Ayon ay nagbigay ng supply at tulong, ngunit ang halaga mula sa laurel ay mas mababa sa inaasahan, at dapat malaman ng partido ni Heiki kung bakit. Iniisip ni Heiki na dapat silang galit dahil sa isyu kay Kia, at binanggit ni Lily na wala dapat ipag-alala, dahil ang kanilang lakas sa laban ay 5 beses higit sa mga demonyo, at sa tulong ng pagpapala ng Diyosa, dapat nasa kanila ang tagumpay. Tinanong niya sila kung may iba pang katanungan, at nagtataka si Heiki kung bakit gabi ang laban. Sinabi ni Tomoki na dahil magaling sila sa laban sa gabi, at medyo nag-aalangan si Heiki, na sinasabi na maganda ito dahil wala silang karanasan dito. Nagtataka si Tomoki kung may plano o suhestyon si Imiya, at sinabi ni Heiki na wala sila. Binanggit ni Tomoki na dapat ay magiging maayos ito dahil ito'y maliit na boss lamang at ang pagpapala ng Diyosa ay magpapalakas sa kanilang lakas at magpapahina sa kanilang mga kalaban. Binanggit niya na dapat muling makuha ang fort ng mabilisan at kitilin ang papuri ng Diyosa, at sinabi na dapat ay mag-relax at mag-usap sila ngayon. Tinanong ni Heiki si Tomoki kung nagtagpo na sila sa totoong mundo, at sinabi ni Tomoki na hindi pa. Naalala ni Heiki na pareho ng pangalan si Tomoki sa modelo na gusto ng kanyang mga kaibigan, at inis na sinabi ni Tomoki na wala itong kinalaman sa kanya. Humingi ng paumanhin si Heiki sa pagkakamali at pagpapakunot-noo sa kanya, at sinabi ni Tomoki na hindi siya naaasar. Tinanong niya si Heiki ng kanyang antas, at sinabi niya na 430. Binanggit ni Tomoki na ang kanyang antas ay 603, at nagtaka si Heiki kung bakit bigla siyang nagyayabang ng antas. Sinabi ni Heiki na tiyak ay nagtrabaho ng mabuti si Tomoki, at sinabi ni Tomoki na kaya't dapat itigil na niya ang tawag sa kanyang pangalan at tawaging Ginoong Tomoki na lamang. Pumayag si Heiki at nagtataka kung ano ang problema sa lalaking ito. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena kay Heiki na nakatitig sa langit, at tinanong siya ni Nabal kung ano ang nagpapagising sa kanya. Binanggit ni Heiki na iniisip niya na maaaring masyadong mabigat ito para sa kanila, at tinanong ni Nabal si Heiki kung bakit siya napunta sa mundong ito. Sinabi ni Heiki na sa kanyang huling mundo, ipinanganak siya sa isang mabuting pamilya at maaari niyang makamit ang kahit na anong bagay sa pinakamaliit na pagsusumikap. Sinabi ni Naval na nararamdaman niya iyon sa kanya, at sinabi niya na hindi niya inaasahan si Heiki na pumasok sa laban. Binanggit niya na umiyak si Heiki tulad ng isang sanggol dahil hindi niya kayang patayin ang kobold,
at sinabi ni Heiki na ito ang unang pagkakataon na nasubak siya sa buhay niya at ang unang pagkakataon na kanyang mate iwang ang kanyang buhay sa iba. Binanggit niya na magkakaroon pa ng mas mabigat na pagsubok at sorpresa sa kanilang hinaharap, ngunit hindi niya pinagsisisihan ang pagpunta sa mundong ito. Sinabi niya na dapat silang matulog ngayon dahil may laban silang haharapin bukas, at pagkatapos ng eksena ay nag-cut sa pagdarasal ni Tomoki at ng mga sundalo para sa pagpapala ng Diyosa. Kinabukasan, nakita natin ang commander ng hukbo ng demonyo na tinatawag na Rona na tumatanggap ng impormasyon tungkol sa mga daraanan ng Leon at Ron-iya na tropa. Natuklasan niya na kanilang natanggap lamang ang pagpapala ng Diyosa at patuloy na umaatres. Binanggit ni Rona na ang lahat ay tulad ng inaasahan niya hanggang ngayon, at sinabi niyang papasok na siya sa pakikibaka, at ipinaalam ito sa sundalo na ipaalam kay Eto. Pagkatapos, ang eksena ay nag-cut sa hukbong tao na naglalakbay, at si Wood ay nagtatanong sa kanyang mga kasama kung bantayan ang mga patibong ng kaaway dahil delikado ang teritoryong ito. Binanggit niya na marami ng mga kabalyero at mages ang nawala sa ruta na ito, at bigla silang binombahan ng hukbong demonyo. Iniutos ni Tomoki ang kanyang mga tropa na makipagtunggali, at lahat sila'y nakipaglaban sa mga sundalong demonyo. Nakayang talunin ang karamihan sa kanila ng madali, at iniisip ni Heiki na tila masyadong mahina ang kanilang mga kaaway. Binanggit niya na sinabihan siya na imposible na makarating sa fort gamit ang landas na ito at tinanong si Kia na mag-deploy ng barikada at si Woody na gumamit ng levitating spell para sa mabilisang galaw bilang pag-iingat. Nagtagumpay ang hukbong tao na makarating sa mga pinto ng fort, at binuksan ito. Si Rana ay napansin na ang dalawang bayani ay nasa saklaw na, at sinabi niya na oras na upang subukan ang kanilang lakas. Ginamit niya ang isang magic array upang gawing malalim na hukay ang buong hukbo ng tao, ngunit nakakayanan ng party ni Heiki na mabuhay dahil sa levitation spell ni Woody na kanyang ipinadala noon. Si Tomoki rin ay nakakayanan na mabuhay dahil sa kanyang flying boots, at sinubukan ni Rana na atakihin siya ng magic, ngunit nagtagumpay siyang kontrahin ang atake gamit ang kanyang Divine Lance attack. Nagtaka si Tomoki kung kumusta ang kanyang mga kasama sa party at napansin niyang sila'y maayos dahil sa replika ng kanyang mga boots na ginawa ni Yuko Noto. Natuwa siya na makita ito, at nagtanong siya kay Mora na tumawag ng dragon na may pangalang Nogi. Ang dragon ay dumating, at si Tomoki ay atakihin ang fort habang sakay ito. Iniisip ni Rana na ang firepower ng dragon ay kasindak-sindak tulad ng narinig niya, ngunit kailangan pa nilang gawin ng higit para mapanatili ang fort. Pagkatapos, si Tomoki ay bumaba sa loob ng fort at hiniling kay Makato at Yuko Noto na magbigay ng suporta habang siya ay nangunguna kasama si Janiya. Pagkatapos, natagpuan nila si Eto, at si Tomoki ay atakihin siya. Sinabi ni Eto na mal-edukado na atakihin ng walang pagsasangguni sa sarili muna, ngunit sinabi ni Tomoki na ang kagandahang asal ay walang halaga sa laban, at kanyang inatake si Eto ulit. Natagumpay niyang patalsikan ang isa sa kanyang mga braso, at si Heiki ay atakihin din si Eto, ngunit nakakayanan nito itong harangan. Pagkatapos, siya'y nagpakilala, at si Yu ay nagpakilala bilang ang general ng ikatlong legion ng Demon Lord. Kaagad na nag-regenerate ang kanyang braso, at nagulat ang mga bayani na makita ito. Pagkatapos, ginamit ni Eto ang isang singsing upang alisin ang pagpapala ng Diyosa sa mga bayani, at ito ay hamina sa kanilang dalawa. Hindi nila maisip na ang pagpapala ng Diyosa ay naibasura, at iniisip ni Tomoki na ibig sabihin nito ay maaari siyang mamatay kung siya ay tatamaan ng pinsala ngayon. Sinabi niya na dapat silang umatras, at nagtataka si Heiki kung iiwanan na siya ni Tomoki na makipaglaban mag-isa. Sinabi ni Tomoki sa kanya na siya'y dapat ding umatras, at sinabi niya na sila'y mga bayani at hindi nila kayang bumagsak dito. Sinabi niya na palaging maaari nilang muling pag-isahin ang kanilang puwersa at makipagtulungan, at pumayag si Heiki sa kanyang pangangatwiran, ngunit hindi niya kayang hayaang maging walang saysay ang lahat ng iyon. Nanatili siya, at sinabi ni Eto na nakakalungkot na siyang makipaglaban mag-isa. Sinabi ni Heiki na hindi siya nag-iisa, at dumating na ang natitirang bahagi ng kanyang party. Sinabi nila na kanilang ipinadala na ang mga naiiwang buhay na tumatakas at naaayos na rin nila ang mga hindi malalaking grunts. Sinabi ni Ayel na patunayan niya ang kanyang salita. Bilang isang bayani, at napansin ng Diyosa na ang kanyang mga tao ay nasa kahinaan. Ang mga bayaning kanyang ipinadala ay nasa hindi kanais-nais na sitwasyon, at siya ay natutuwa kay Makoto. Sa pagitan ng mga ito, ang gabi ay nagiging umaga habang si Heiki at ang iba'y nakikipaglaban kay Eto, at nakikita natin na silang lahat ay pagod na samantalang si Eto ay nasa maayos na kalagayan. Patuloy pa ring lumalaban si Heiki kay Eto, ngunit nagtagumpay si Eto na tamaan siya sa likod, at iniisip niya na ito'y walang halaga.
Pagkatapos, tinanong ni Rana si Sofia kung paano ang mga bagay sa kanyang panig. Sinabi ni Sofia na handa siya, at napansin ni Mitsuji ang ilaw ng Diyosa malapit sa kanila. Napansin din ito ng iba, at ito ay nagbibigay ng pag-asa kay Heiki. Hinihiling niyang magtiis ang lahat dahil hindi pa siya iniwan ng Diyosa. Sa pagitan ng mga ito, si Makoto ay nakikipaglaban kay Sofia. Patuloy pa ring lumalaban si Heiki at ang iba, at nakikita natin na ngayon ay halos hindi na sila makatayo kahit na may tulong ng kanilang spell na suporta. Sinabi ni Naval kay Woody na gamitin ang suportang item, at sinabi niya na hindi sila pwedeng mawalan ng bayani dito. Sinabi niya na hindi rin nila pwedeng mawalan si Kia at ang iba pa, at nag-aatubiling gamitin ni Woody ang nasabing item, ngunit napapayag siya ni Naval. Itinatagong muna ni Naval, at hinihiling sa iba na mag-cover para sa kanya. Sinabi ni Woody kay Kia na gamitin ang malakas na spell na suporta kay Naval, at pinaigting ang kanyang taybak ng isang talisman. Binigyan din siya ng rose sign, at pagkatapos gamitin, may 3 rosas na tato ang lumitaw sa kanyang leeg. Lumalaban si Naval kay Eto, at nagtagumpay siyang basagin ang kanyang armor at sugatan siya ng mabilis. Iniisip ni Heiki kung anong klaseng spell ang ginamit niya, at sinabi ni Naval na gumamit siya ng espesyal na medium. Hinihiling niya kay Heiki na mag-cover para sa kanya, at napansin ni Norse ang rosas na tato sa kanya. Si Naval ay nagtagumpay na putulin ang isa sa mga braso ni Eto, at hindi ito binigyan ng sapat na oras para magpagaling. Nagulat si Eto na mayroong ganitong klase ng spell sa mundo ng tao, at sinabi ni Naval na siya ay nagugulat rin na si Eto ay makakapaglaban sa kanya sa anyo na ito. Sinabi ni Eto na siya ang pinakamalakas na Demon General sa terms ng combat strength, at si Naval naman ay nagtatangkang pumunta sa kanyang ulo habang sinusuportahan siya ng iba. Nakakayang sugatan siya, ngunit pinalaya ni Eto ang kanyang pangalawang anyo, at ito ay nagpagaling sa kanya. Binigyan ni Naval si Woody ng senyales na umatras, at ginamit ni Woody ang kanyang mabilis na galaw upang ilabas ang lahat maliban sa kanya. Sinabihan siya ni Heiki na kunin din si Naval, ngunit sa pagtingin niya sa mukha ni Naval, napagtanto niya ang nangyayari. Sinusubukan pa rin niyang lumapit dito, ngunit itinigil siya ni Norse, at sinabi niya sa kanya na activated na ang rose sign ni Naval. Nakamit niya ang kapangyarihan lampas sa kanyang limitasyon, ngunit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Kitang-kita natin na nagsisimula nang mawala ang lakas ni Naval dahil sa rose sign, at sinabi ni Eto na hindi siya handa sa laban. Binanggit ni Naval na hindi pa rin niya ipinapakita ang kanyang buong kapangyarihan, at inilarawan niya ang kanyang sarili na isang babae na sumasang-ayon lamang sa mga laban ngunit natagpuan ang mga kasama na trinato siyang pamilya at mga kaibigan na maaaring ipagkatiwala niya ang kanyang buhay. Binanggit niya na kung nakatakda siyang mamatay ng malupit na kamatayan, nais niyang pumili ng oras at lugar, at sinabi niya na mamamatay siya ng may kahulugan. Pagkatapos ay binomba niya si Eto, at pinaputok ang kanyang sarili na may layuning dalhin si Eto kasama nito. Iniisip niya na masaya ang kanyang mga sandali kasama si Heiki, at siya'y namatay. Si Heiki umiiyak na nakakakita ng pagsabog mula sa kanyang direksyon, at ang eksena ay nag-cut kay Tomoki na nagtataka kung dapat ba siyang manatili kay Heiki. Sinabi ni Lily sa kanya na tama ang kanyang desisyon dahil kinakailangan para mabuhay ang bayani, at naisip ni Tomoki na tama si Lily, kaya't niyakap niya ito. Binanggit niya na magiging mas malakas siya upang makipaglaban kahit walang biyayang bayani. Sinabi ni Lily na palagi siyang mananatili sa kanyang tabi, at nakita natin na nakakayang sugatan si Naval si Eto, ngunit si Eto ay nakaligtas. Sinabi ni Rana sa kanya na si Sofia ay natalo, at binanggit niya na maaaring ito'y gawa ng taong dumating na may balot na gintong liwanag. Makikita natin sina Mio at Tomo na naghihilom kay Makoto matapos ang kanyang laban kay Sofia, at tinatanong ni Tomo si Mio kung pwedeng pakalmihin ang paghihilom baka mawala pa ang kanyang braso. Sinabi ni Mio na hindi niya iyon iniintindi, at sinabi sa atin na sa oras na ito'y wala pang alam si Makoto tungkol sa bayaning nagtapos ng digmaang ito o kung paano siya niligtas ng kanyang mga tagasunod. At sa kasalukuyan, makikita natin na nakarating na si Makoto sa akademya. Ang eksena ay nag-cut pagkatapos nito sa pag-alis ni Mio at Tomo para sa kanilang sariling mga paglalakbay, at nais ni Mio na makipag-usap kay Makoto. Iniisip ni Tomo kung gusto niyang sorpresahin siya ng mga resulta ng kanyang culinary discovery, at tinatanong niya si Mio kung saan siya pupunta. Sinabi ni Mio na pupunta siya sa isang baybaying lungsod na tinatawag na Kuran, at gusto niyang makakita ng seaweed at kelp doon dahil karaniwang ginagamit ang mga ito sa pagluluto ng Japanese style na gusto ng kanilang batang master. Nagtataka si Neil kung gusto ni Tomo mag-imbestiga sa lugar kung saan nakipaglaban ang batang master sa Dragon Slayer, at sinabi ni Tomo na oo,
dahil lumitaw ang isang malaking lawa pagkatapos ng laban, at gusto niyang malaman kung bakit. Iniisip ni Mia na sobrang lungkot nila sa ngayon, at sinabi ni Tomo na hindi ito magtatagal. Sinabi niya na may natanggap siyang balita mula kay Shiki na ang batang master ay nakarating na sa bayan ng Rosard, at dapat siyang bumalik sa demi-plane pagkatapos niyang mag-settle down. Pagkatapos nito, makikita natin si Makoto at Shiki sa bayan ng Rosard, at napapansin ni Makoto na maraming tindahan at produkto dito. Napansin nila na may isang babae na inaapi ng ilang lalaki, at iniisip ni Makoto na ang isang tao sa ganitong sitwasyon ay dapat may mukhang ganito, ngunit ang tingin sa mata ng babae ay nagpapahiwatig na sumuko na siya, at hindi na niya iniintindi ang anuman. Nababahala si Makoto sa nakita niya, at sinusubukan niyang sabihin sa mga lalaki na tigilan ito, ngunit dahil sa kanyang hindi pagkakaroon ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao, hindi man lang siya napapansin ng mga ito. Sinabi ni Makoto kay Shiki na pigilan sila, at tinanong si Shiki kung ano ang sa tingin nilang ginagawa ng mga ito. Tinanong sila ng mga lalaki kung hindi ba nila nakikita ang uniforme na suot nila, at iniisip ni Makoto na ito ay ang uniforme ng Rosard Academy. Iniisip niya na kung narito sina Tomo at Mio, tiyak na ipapayo nila ang pagpatay sa mga lalaking ito, ngunit si Shiki ay hindi ganoon. Tinanong siya ni Shiki kung pwede niyang patayin ang mga ito dahil tinawag siyang tanga at ininsulto ang kanyang Panginoon. Sinabi ni Makoto na hindi pwedeng basta-basta patayin ang tao, at nagtataka si Shiki kung gusto niyang pahirapan muna ang mga ito. Makoto ay nagsasabi sa kanya na gusto niyang kumbonsihin sila na umalis, at si Shiki ay humihingi sa mga lalaki na umalis bago sila patayin niya. Nang marinig ito, kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga wand, at gumamit ng hangin na mahika upang mag-levitate. Tinanong sila ni Makoto kung hindi sila aatake, at nagulat ang mga lalaki sa marinig ito, marahil dahil ito lang ang uri ng mahika na alam nila. Pagkatapos, gumamit si Shiki ng kanyang earth magic upang itaas sila, at ginamit ni Makoto ang kanyang magic counter spell upang alisin ang earth magic. Iniisip niya na dapat ay okay ang mga lalaki dahil sila'y naka-levitate, at saka sinabi ni Makoto sa babae na umalis kung hindi siya nasaktan. Sinabi ng babae na hindi siya humingi ng tulong para mailigtas. Sinabi ni Makoto na pwede na niyang kalimutan ito, at nabanggit na hindi niya kailangang magkaroon ng utang na loob sa kanya. Saka sinabi ng babae kay Makoto na siya'y naglilingkod sa mesa sa Five Irons Restaurant, at gagantay siya ng kanyang kabaitan kung pupunta siya doon dahil nagluluto sila ng masarap na hot pots. Sinabi ni Makoto kay Shiki na dapat tingnan nila ito mamaya, at saka napansin niya na ang mga lalaki ay naka-levitate pa rin sa ere. Sinabi ni Shiki na dapat silang iwanan ng ganoon, at babagsak na lang sila kapag nauubusan na sila ng mana. Sinabi ni Makoto kay Shiki na iligtas sila, at ginamit ni Shiki ang kanyang hangin na mahika para gawin ito, pero pinabagsak niya sila. Iniisip ni Makoto na dapat mag-mature si Shiki, at saka tumakbo ang mga lalaki pagkatapos sabihing babayaran sila ni Makoto at Shiki. Saka sinabi ni Shiki kay Makoto na imposibleng pigilan ang ganitong bagay mula mangyari, at hindi sila dapat makialam dito. Sinabi ni Makoto na alam niya ito, pero ang tingin sa mata ng babae ay nakakabahala. Humingi ng paumanhin si Shiki sa pagsasalita ng hindi tamang oras, at saka sinabi ni Makoto na muna, dapat ay maghanap sila ng kubo. Nabanggit niya na ang entrance exam ay 3 araw mula ngayon, at tinanong siya ni Shiki kung sasali siya sa eksamen. Sinabi ni Makoto na para kilalanin siyang isang lokal na residente at makakuha ng permit para magtayo ng tindahan, kailangan niyang makarating sa akademya. Saka sinabi ni Shiki kay Makoto na hindi siya talaga sasali sa entrance exam kundi sa lecturer qualification exam. Nagtataka si Makoto kung ano ito, at sinabi ni Shiki na ito'y isang eksamen para maging guro. Maliwanag sa mga dokumento mula kay Rembrandt na ito'y lecturer qualification exam, at ang eksena ay napupunta kay Rembrandt na iniisip na marahil ay nakarating na si Makoto sa Rosard ngayon. Saka napansin niya na si Morris ay nahihirapan basahin ang ilang maliit na sulat, at nagtataka kung siya ay may presbyopia. Iniisip ni Morris na wala siyang problema sa pagbasa ng mga bagay na sanay na siyang mabasa, at saka sinabi ni Rembrandt na dapat silang bumili ng salamin ni Morris o baka magkamali ito sa pagsusuri ng mga dokumento. Saka napunta ang eksena sa araw ng lecturer qualification examination, at iniisip ni Makoto na tatakbo siya kung hindi siya inirekomenda ni Rembrandt. Pagkatapos, nagsalita ang isa sa mga staff ng akademya at nagpapaliwanag ng mga patakaran ng pagsusulit kay Makoto, pero bago ito magsimula, tinanong ni Makoto kung may ibang bakante na trabaho sa institutong ito maliban sa guro. Naistorbo ang staff matapos marinig ito, at nabanggit na hindi si Makoto ang unang nagtanong nito, at binigyan siya ng sermon.
na si Shiki, at iniisip niya kunin ang life force ng staff. Pero hinintuan siya ni Makoto bago ito maging masyadong masamang mangyari, at nagsorry ito sa pangalan ni Shiki. Galit pa rin si Shiki sa staff na nanlalait kay Makoto, at saka dumating ang isang babae at nagsorry ito sa pangalan ng staff. Sinabi niya na ang pagmumura at reklamo laban sa mga kalahok ay ipinagbabawal dito, at nagkamali ang kanilang staff kahit hindi tamang oras ang pagtatanong ng aplikante tungkol sa trabaho. Sinabi ni Shiki na nagtatanong lang ang kanyang amo bago ang kanyang interview, at saka siya tinignan ng babae ang mga dokumento ni Makoto bago ang pagsusulit. Napansin niya na magaling siya sa lahat ng mga teknikang panglaban, at tinanong siya kung gusto niyang bigyan ng prioridad ang written o practical exam. Napansin din niya na mayroon siyang rekomendasyon mula sa Rembrandt Trading Company, at iniisip na marahil ay may kakayahan si Makoto. Tinanong siya kung ano ang pipiliin niya, at si Shiki ay pumili ng practical-only exam para kay Makoto. Sinabi niya na ito ang pinakamahirap sa lahat at iilang tao lang ang nakakapasa nito. Nagulat si Makoto sa marinig ito. Saka nag-cut ang eksena sa examiner na nagpapaliwanag ng mga patakaran ng pagsusulit, at sinabi niya na ito ay magtatagal ng 3 araw. Sinabi niya na lahat ng kalahok ay dapat mayroong 2 bagay, isa ay isang pako at ito'y magagamit para makabalik dito mula sa venue ng pagsusulit. Ang isa pang bagay ay isang kampana na magagamit para mag-forfeit. Sinabi niya na ang mga kalahok ay hindi pinapayagan ng makipaglaban sa isa't isa pero sinabi niya na malamang ay sila'y may lalagay sa mga malalayong lugar kaya't maliit ang tsansa na magtagpo sila. Sinabi niya na pwede nilang hiramin ang anumang armas na gusto nila pero kailangan nilang magluto ng sarili nilang pagkain. Pinag-iingat niya sila dahil mayroon ding mga halimaw sa lugar at sinabi niya na para pumasa sa pagsusulit, kailangan nilang kolektahin ang 3 high-speed balls sa loob ng 3 araw at dalhin ito sa akademya. Iniisip ni Makoto na ito'y tila simple, at sinabi ng examiner na nasa manual na ibinigay sa kanila ang mga detalye kung paano hulihin ang mga bola. Saka napunta ang eksena kay Makoto sa venue ng pagsusulit, at ginamit niya ang perception kay para malaman na mayroong sapat na pagkain at tubig sa lugar na ito, at kumpara sa kagubatan na unang tinawag siya, ito'y isang paraiso. Napansin niya na ang ibang kalahok ay malayo sa kanya, at natagpuan niya ang isang red ball. Binasa niya ang manual, at natuklasan niya na titigil ang mga bola pagkatapos ng sapat na pinsala, pero kailangan itong atakihin ng mga itinakdang paraan. Kung hindi, mag-crack ang mga ito, at basa niya, ang red balls ay maaaring tatanggapin lamang ng pisikal na pinsala. Saka tinamaan niya ng suntok ang bola, pero nabasag ito. Nagulat si Makoto na makita ito, at iniisip niya kung mali ang kulay na kinuha niya. Saka napansin niya ang isang yellow ball, na maaaring tatanggapin lamang ng pinsala sa pamamagitan ng magic. Ginamit niya ang BRD upang atakihin ito, pero nabasag ang yellow ball. Saka napansin niya ang isang blue ball, na maaaring tatanggapin lamang ng pinsala mula sa mga ranged na atake. Ginamit niya ang isang bow para saktan ito, pero nabasag din ang blue ball. Pagkatapos, iniisip niya kung lumampas na sa limitasyon ng pisikal na pinsala, at iniisip na dapat niyang huwag gamitin ang boosting spell na lagi niyang inicast sa kanyang sarili. Kahit na naando na ang spell, nabasag pa rin ang mga bola pag nahawakan niya ito, at nagtapos ang unang araw na wala siyang nakakamta ng anumang progreso. Saka itinaas niya ang isang harang na nagdudulot ng sakit kapag hinawakan, at natulog siya. Sa susunod na umaga, napansin niya ang maraming mga yagit na halimaw sa labas ng harang, at pagkatapos alagaan sila, ini-check niya kung ano ang ginagawa ng ibang kalahok. Napansin niya na wala na ang elf, at iniisip kung natapos na ito. Saka sinubukan niyang kunin ang isang blue ball, at sinubukan niyang tamaan ito gamit ang fletching ng arrow. Nakatama siya, pero bigla itong nag-teleport. Natuklasan niya kung nasaan ito, at saka tinamaan ulit niya ito gamit ang fletching, at ito'y huminto sa paggalaw. Masaya si Makoto na sa wakas ay nakakuha siya ng isa sa mga bola, at napansin niya na wala na rin ang tao. Iniisip niya kung pumasa na ito o nag-quit, at saka natuklasan ang isang yellow ball para kunin ito. Binabawasan niya ang kanyang lakas gamit ang kanyang kai, at nagpaputok ng pinakamahina niyang BRD. Ito'y huminto, at iniisip niya na sa ganitong paraan ay makakamit niya ito dahil may natirang isang araw pa pagkatapos, kumain siya ng konting pagkain, at napansin niyang may bagong dumating sa lugar. Sa pagkakataong ito, iniisip niya kung maaaring pumasok ang mga eksamini sa kalagitnaan ng pagsusulit, at iniisip niya na okay lang basta't hindi siya abalahin. Kinabukasan, napansin ni Makoto ang isang kahinahinalang lalaki sa gitna ng mga halimaw na biktima ng kanyang harang, at ang assassin ay sumalakay sa kanya gamit ang ilang kutsilyo. Binara ni Makoto, at ginamit ng assassin ang isang spell upang itago ang kanyang presensya.
Kahit na kayang maramdaman pa rin siya ni Makoto dahil sa kanyang kai, at sinubukan nitong makipaglayo, ngunit ini-stop siya ng assassin sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang damit. Sinubukan siyang atakihin ng assassin ng kutsilyo, ngunit pinutol ni Makoto ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay, at umatras ang assassin. Napansin ni Makoto na ang kutsilyo ay may laman ng lason, at tinanong niya ang assassin kung tinitira ba nito ang mga examinee. Sinabi ng assassin na oo, at binanggit na ang iba ay umalis na. Sinabi niya na hindi siya masyadong masigla sa trabahong ito, pero babayaran siya ni Makoto sa pagsira ng kanyang kutsilyo. Binanggit niya na mamamatay si Makoto sa loob ng ilang segundo dahil ang kanyang kutsilyo ay may mabilis na epekto ng lason, pero napansin niya na wala nang nangyayari kay Makoto. Iniisip niya kung na-neutralize ni Makoto ang lason, at sinabi ni Makoto na pwede niyang sabihin kung paano niya ito nagawa kung sasabihin sa kanya ang tungkol sa taong nag-utos sa kanya. Sinabi ng assassin na hindi niya alam ang kliyente dahil tinanggap niya ang trabaho mula sa kanyang guild, at iniisip ni Makoto na hindi na niya dapat pang gawing masusing tanong. Napansin ng assassin na hindi siya makakagalaw, at sinabi ni Makoto na pansamantala siyang na-paralyze mula leeg pababa. Saka ini-inform niya ang assassin na immune siya sa lason, at tinadyakan siya palayo. Pagkatapos, nakita natin na malapit nang matapos ang araw, at hindi pa nakakakuha si Makoto ng isang pula bola. Iniisip niya na hindi niya magagamit ang purong lakas ng katawan dahil patuloy na lumalabas ang mana mula sa kanya, at kahit ang baon na nakuha niya mula sa akademya ay isang mahikal na bagay. Saka naalala niya na ang kutsilyo na nakuha niya para sa pagluluto ay hindi isang mahikal na bagay, at nagtagumpay siyang kunan ng pula bola gamit ito. Pagkatapos, bumalik siya sa silong ng pagsusulit, at napansin niya na narito na ang iba. Ipinaabot niya ang mga bola sa examiner, at hindi siya makapaniwala na nakuha niya ang 3 bola ng iba't ibang kulay. Binanggit niya na karaniwan, ang mga tao ay kumukuha ng 3 bola na susceptible sa kanilang pinakamahusay na atake, pero dinala niya ang isa ng bawat kulay. Binanggit niya na walang nakapasa sa pagsusulit na ito ng ganito, at saka in-cut ang eksena kay Makoto sa dulo. Sinabi niya kay Shiki na nahirang siyang pansamantalang tagapagturo, pero may ilang oras pa siyang hinihintay bago ang susunod na hakbang sa proseso, kaya dapat nilang tingnan ang hotpot restaurant na iyon. Sinabi ni Shiki na titingnan niya ito, at saka nakita natin ang examiner noong una na nangungulila sa isang bar. Binanggit niya na hindi dapat pumasa ang sinuman sa pagsusulit ngayon, at tinanong siya ng isang babae kung ano ang ibig sabihin niya. Binanggit ng examiner na sinabi ng iba na may sapat na mga guro sa praktikal na kasanayan, kaya't gusto nilang dagdagan ang kahirapan ng pagsusulit. Pero nakuha pa rin niya ang 3 bola ng iba't ibang kulay, at inisip ng babae na ito'y nakakatuwa. Salamat sa panunood.